So today nga, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong bread ko pero fruitcake flavored para naman para wala lang, charot. Hindi, kasi dito sa mga trial and error na to, dito talaga tayo natututo ng bonggang-bongga. So, 1/2 cup ng water, 1/3 cup ng gatas, 1/3 cup ng sugar, light brown yun. Kung meron kayong dark na gamitin nyo kahit hindi kayo maglagay ng molasses. Kung ayaw nyo na masyadong bongga yung flavor ng molasses. Pero ako gusto ko yung flavor nun, so maglalagay pa tayo. 1 teaspoon ng salt, 3 eggs, medium size to large size, okay lang. Yung ating molasses, 1/4 cup lang. Uy, hindi pa to yung final na timpla ha. Bali, first time ko lang itong gagawin, so experiment lang. Ate, may nabili nga. Kaya natin yung 500 grams natin ng all-purpose flour. 1 teaspoon lang, mga 5 to 6 grams. Malambot talaga yung dough natin, hindi pa natin nalalagay yung butter. See? Ilalagay na natin yung 180 grams natin ng butter. Real butter ito para makuha natin yung flavor. Minalt ko lang yan kanina. So ngayon, room temperature na siya. Hindi pa mainit. Dapat nga kanina ko pa ito hinalo kaya lang mataas kasi yung sugar na nito dahil dun sa molasses. Kaya nagbaba na rin ako ng sugar natin na nilagay. So feeling ko kapag dinagdag pa natin yung butter agad-agad, feeling ko mahihirapan ng magtrabaho yung yeast, kaya nilas ko siya, pero wrong move pala yon kasi ang hirap nga pala i-combine ng butter kapag ganito yung dough natin. Tamayin ko na nga guys. Feeling ko hindi siya magko-combine. Combine na siya. Natin. No need to hindi tayo magbumasa. So, ang iniisip ko ngayon, ang isang sa plano ko, kung ilalagay ko na ba yung mga fruit drinks natin or mamaya na. Pero, ilalagay ko na. So, meron ako ditong raisins na soap. Siguro mga 4 months na itong nakasoak kasi binabawas-bawasan ko lang na kakunti-kunti. Nakasoak ko sa brandy. Lights. 1/2 cup ang lalagay ko ng raisins. Pero, again, tansya-tansya pa lang naman tayo dito. So, magkamali o hindi, carry lang. 1/2 cup lang soap raisins. Ang kinuha ko lang nila sa ibabaw. So, wala tong liquid. Dry na dry ito. Hindi tayo magsosoak ng nuts natin, ng mag-fruit natin kasi kaya ko lang. So, 1/2 cup ng walnuts. Sabi ko lang sa nakaunti. So, lemon na okay. Maglalagay lang ako dito ng nasa mga 1/4. Maglalagay lang ako dito ng mga nasa 1/4 cup. Ganun. Candied cherry. Maglalagay ako dito ng nasa 1/2 cup din. Parang medyo nakikulangan ako sa nuts. Saka sa candied cherry. So, kasi breads to. Once na umansa yung breads natin, parang magiging maunti yung ratio yung mga pinaglalagay natin dito mga fruit drinks. So, hindi ko magdadagdag kasi. Magdadagdag pa ako ng mga nasa 1/2 cup pa ng walnuts. And 1/2 cup pa ng candied cherry. Bago-bago isip naman. Parang feeling ko, kulang pa siya sa nuts. So, depende sa inyo, pwedeng walnuts lang din naman natin ilagay. Pero ako, maglalagay ako ng pecans. Mga 1/2 cup lang din.
then babasagin ko rin siya. Ganito ako mag-trial and error sa mga ginagawa ko. So, pinapakiramdaman ko kung ano yung katingin kong tama. And then, kapag may napansin akong hindi maganda, tsaka ako mag-a-adjust sa mga susunod na batch. Pero dito, sa unang try ko pa lang, yung guts ko talaga yung pinapakinggan ko. Pwede kayong gumamit ng cashew, ng almonds. Ang ginagamit ko lang is pecans and walnuts kasi malambot siya. Hindi ka magugulat sa texture ng tigas niya kapag kinagat mo na yung bread. So, ito yung ginamit ko. Again, pero any nuts pwede. Nung makontento nga ako sa paglalagay natin ng mga fruit glaze and nuts, ay hinalo ko na yan and then i-apply nga natin dito yung ating no knead na bread, no knead na brioche na technique. So ginawa ko, nirest ko yan for 2 hours sa room temperature and nung umalsa na siya, ilalagay naman natin siya sa fridge for 2 hours din. Kaya nga din, no knead yung gusto kong i-apply dito kasi ang hinahabol kong texture ay yung medyo chewy at saka medyo mabigat yung texture ng bread natin. Kasi nga, after baking, gusto ko siyang isoak sa sugar syrup na may konting lemon para mas sticky ba, para mas masarap siyang kainin as fruit cake. So, yun ang ginawa ko. Pero may mga pagkakamali ako dito, masyado siyang naging crumbly na in-expect ko na din naman yun. Kasi nga hindi to na masa, so ang kakalabasan talaga nun medyo crumbly. Malambot pero crumbly talaga. Pero medyo nasobrahan, hindi siya bumagay masyado dun sa tinatarget kong texture. So ang gagawin ko next time, itatry ko din siyang gamitan na ng mixer. So yun. Sabi ko nga sa inyo, pag trial and error pa lang, dun ka matututo, dun ka makakapag-adjust. So kapag may gusto kayong gawin and may naisip kayong idea, push nyo lang ng i-push para hindi lang kasi yun yung mismong target nyo na makakagawa kayo ng bagong tinapay, bagong klase, pero yung learnings, marami kayong matututunan on your own. Masyadong malagkit yung dough natin kasi mataas talagang hydration nito dahil nga, no need to, kailangan mo talaga siyang i-hydrate ng bongga para lumambot yung tinapay natin kahit hindi natin minasa. So, ang gagawin ko ay meron ako ditong silicone mold na 2 ounce. Dito ko na siya ilalagay. Kinat ko lang to ng nasa 30 grams each. Hindi kasama yung mga hindi kasama yung timbang nung nuts. Tinansya ko lang talaga kasi mabigat yung mga flavored natin, glaze natin. So, after 2 hours of resting again, nung final proofing na natin, binake ko to sa 180 degrees Celsius for 15 to 18 minutes. And then, eto na siya. Para siyang muffins, diba? Pero mabango siya. Again, ang next time kong gagawin, maglalagay ako ng cinnamon and nutmeg para mas yung flavor niya. Okay na yung ratio ko ng molasses, ng sweetness, pero nakulangan ako sa medyo aroma. So, next time maglalagay na ako ng mga spices. So, ayun, sinoke ko to sa sugar syrup. Ang ratio ng sugar syrup ko is 3:1. 3 parts ng water, 1 part ng sugar. So, pag 2 cups yung sugar nyo, meron kang 6 cups na water, i-boil nyo yun for 8 to 10 minutes. Magi-start yung timer nyo ng 8 to 10 minutes kapag nakikita nyo kumukulo na siya. So, yun. Sinusoak ko to para, alam mo yun, mas maging malagkit siya. Tapos mas maging moist, mas masarap siyang kainin. Promise. Kung di nyo pa natatry ito, subukan nyo dahil talagang, ay naku, sarap. So, ito na nga yung ating output sa ating first trial. Happy naman ako and masarap naman siya. Pero, again, may mga adjustment tayong gagawin next time. So, ayun, nag-enjoy naman ako. Bye-bye!